May isang ama na may dalawang anak. Minahal niya ang mga ito ng pantay at binigay niya ang lahat upang magkaroon ang mga ito ng magandang buhay. Ngunit isang araw, ang bunsong anak ay nagkaroon ng ibang hangat. Niya sa kanyang ama ang bahagi ng mana, sapagkat gusto niyang maranasan at makita ang mundo. Ama, ibigay mo na po sa akin ang bahagi ng mana na para sa akin. Gusto ko pong makita at maranasan ang mundo. Malungkot ang ama sapagkat alam niya na panganib ang kanyang desisyon. Ngunit sa kanyang pagmamahal, nabigay ito ang kanyang hinihingi at hinayang umalis. Umalis ang bunsong anak at nagtungo sa malayong lugar. Sa simula, ang kanyang buhay ay masaya. Ginastos niya ang kanyang mga pera sa kanyang pansariling kasiyahan. Pakiramdam niya na siya ay malaya. Hindi nagtagal, unti-unting naubos ang kanyang pera. Nagkaroon ng tamputong sa lupan. Ang dati niyang kasiyahan ay napalitan ng kahirapan. Wala nang tumulong sa kanya. Napilitan siyang magtrabaho bilang pinapag-alaga ng baka. Gutom na gutom siya at ninanais na kainin ng pagkain ng mga hayop. Ano bang nagawa ko? Ang mga alipin ng aking ama ay may sapat na pagkain. Ngunit ako'y naghihirap. Babalik ako sa kanya. Kaya tumayo ang bunsong anak at naglakbay pa uwi. Habang siya ay malayo pa, may isang taong nakakita sa kanya, ang kanyang ama. Anak ko! Tumakbo ang ama patungo sa kanya. Niyakap niya ito at hinalikan kahit marumi at sugatan ng kanyang anak. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak mo. Anak, huwag ka nang magsalita pa. Ikaw ay bumalik at sapat na iyon. Ang aking anak ay nawala, ngunit ngayon ay natagpuan. Ikaw ay patay noon, ngunit ngayon ay muling nabuhay. Sa wakas, nagkaroon sila ng malaking kasiyahan sa kanilang tahanan at muli silang nagsama-sama. Sa kwentong ito, itinuro ni Jesus na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nasusukat sa ating mga pagkakamali. Kahit gaano tayo kalayo mapunta, ang Diyos ay lagi naghihintay na may bukas na puso.